Paano nga ba kumuha ng driver's license dito sa Canada? Panoorin mo tong video na to para hindi ka na mahirapan. Tip number 1. Kailangan mong i-secure itong tatlong documents na to. First document, kailangan mo nung Certificate of Driving Experience. Second document, kailangan mo nung Certificate of No Apprehension. And third document is yung driver's license mo. Kailangan valid pa yan pagpunta mo dito sa Canada. Yung dalawang unang document, makukuha mo yan sa LTO. Pero pag nasa NCR ka, makukuha mo lang yan sa may main office sa may East Ave GMA. Tip number 2. Upon landing dito sa Canada, kung ikaw ay temporary resident, ikaw ay international student, open or closed work permit, meron kang 60 days para makapag-drive dito sa Canada or pwede ka pang mag-drive dito sa Canada. E paano naman pag turista ka? Pwede ka ba mag-drive dito sa Canada? Ang sagot, isang malaking oo. Pag ikaw ay visiting ng less than 3 months, pwede ka pa mag-drive ng 3 months dito sa Canada or 90 days. Pero pag more than 3 months na, kailangan mo na ng international driver's license. Tip number 3. Pagdating mo dito sa Canada, mag-book ka na agad ng exam mo. Pumunta ka sa pinakamalapit na driving center. Pakita mo yung mga documents mo na nabanggit ko, yung dalawang certificate and driver's license na valid pa. Kabigay mo ng mga documents mo at sinertify ka na may driving experience ka nga. Meron kang option na tumalon ng G2 or G kapag napasa mo yung G1. Before ka pala mag G1, meron silang exam na ipapagawa sa'yo. Ang alam ko, merong eye exam. Titignan nila kung color blind ka o hindi. Kailangan mo ng contact lenses or glasses. Okay ka na sa eye test mo, mag-book ka na agad ng G1 mo. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Kunin mo na. G1 nga pala is divided into 2 parts. Yung first part is traffic signs. Pangalawang part is traffic situations. Saan ka makakakuha ng reviewer? Tignan mo sa Google, meron dun. Nag-review kami ni Leslie before mag-take, pero bumagsak ako ng G1 sa unang take. Sa G1 nga pala, sa bawat dun sa part 1 and part 2 sa traffic signs and traffic situations, kailangan mong maka 16/20 each. Ang passing nung total items is 32. Bumagsak ako, di ba, ng G1. Take agad. The next day, pumunta ako mag-isa. Umagang-umaga, 7 o'clock. Nasa pila na ako. Tinake ko agad, pasado na. Pagka-uwi ko, tulog pa si Leslie. Ginising ko, sabi ko, pasado na ako. Si Leslie pala, 1 take lang. Kailan ba bumagsak si Leslie? Si Leslie napaka-competitive. 1 take, G1. Pagkapasa mo ng G1, meron silang ipiprint na paper. Tapos maghihintay ka ng mga 2 weeks bago ipadala yung ID mo. Oo, valid ID. Driver's license dito sa Canada ay valid ID. Upon passing G1, kailangan mo pang maghintay ng at least 1 month para makapag G2 ka or G. Again, doon sa tip na nabanggit ko, meron kang option kung gusto mong mag-take ng G2 o pwede mong idiretso ng G. Tip number 4. Before ka mag-road test, kailangan mong ramdaman yung kalsada o ramdaman yung flow ng pagdadrive dito sa Canada. Isang tip na ma-advise ko sa inyo is kumuha kayo ng driving instructor. Mga 2-3 sessions lang, pwede na. Ang purpose nitong driving instructor na to is para ma-apply mo yung mga natutunan mo sa driving exam para iwas aksidente din. Ngayon, confident ka na. Ano ang kukunin mo? G2 or G? Kung confident ka na mag-drive sa highway, kunin mo na yung G. Bakit ka pa mag-G2? Kasi pag nag-G2 ka, mag-G ka pa rin. Si Leslie nag-G2 kasi hindi pa confident. Ako, kahit bumagsak man ako sa driving test or sa road test, ulitin ko na lang. Pero nakapasa ako ng 1 take. G1 to G.
Ano yung pagkakaiba ng road test G2 and G? So yung G2, idadaan ka sa mga side street, sa mga highway, sa school, church, traffic signs, itetest ka dun sa stop sign or always stop. Tapos may parking exam pa. So titignan nila kung kaya mo mag-parallel, reverse, front parking, lahat yon. Sa G naman, lahat ng ginawa mo sa G2, gagawin mo ulit sa G. Ang pagkakaiba lang is idadaan ka sa highway ng instructor. Titignan ka kung paano ka mag-change lane. Pero sa mga ibang city dito sa Toronto, hindi na nila nire-require yung parking. So diretso sa side street and then highway. Nung nag-road test ako ng G, diretso ako ng highway. Inutusan ako nung examiner, change to the right, change to the left if you feel safe. So lagi niyang sasabihin yun. Susundin mo lang lahat ng mga sasabihin niya. Kung hindi mo narinig, paulit mo. Come again? Can you say it again? Para malinaw sa'yo kung ano ang instruction na gagawin niya. Siya nga pala, kailangan mong sundin ng speed limit. Kung ang speed limit is 40, kailangan mong mag-40. Kung ang speed limit ay 100 sa highway, huwag kang mag-i-exceed. Once na nag-exceed ka, considered kang dangerous driver at ibabagsak ka ng driving instructor mo. Saan ba advisable na i-take yung road test? Sa GTA or sa labas ng GTA? Kung alam mo talaga yung traffic rules and signs, bakit ka lalayo? Kung taga GTA ka, kung saang city ka, i-take mo. Kami, nasa Brampton kami. Brampton nga pala is isang city dito sa Ontario, Toronto mismo. At mataas ang failing ng road test kahit written test dito sa Brampton kasi sobrang daming tao, maraming aksidente at barubal mag-drive. Dito ako nag-take, dito si Leslie nag-take, pumasa si Leslie ng G2, pumasa ako ng G. Basta sundin mo lang yung mga traffic rules at mga traffic situations na inaral mo during your G1 at papasa ka. Hindi mo na kailangan pumunta ng Orangeville. Orangeville kasi is ang highway nila 80. So madaling pumasa. So bakit ka pa pupunta kung kaya mo naman dito, di ba? Pero nasa sayo yan. Kung gusto mong mas malaki ang chance mo na mapasa yung road test mo, pwede ka sa Orangeville, outside GTA, within GTA. Basta sundin mo lang lahat ng road signs and traffic situations dito sa Canada.